Magandang araw, ako po si Dr. Mila de la Paz, isang espesyalista sa kalusugan ng kababaihan na may mahigit 3 dekada ng karanasan na nakatuon sa pagtulong sa mga kababaihan na higit sa 60 taong gulang na maibalik ang kanilang sigla, mapabuti ang sirkulasyon ng dugo, at palalimin ang kanilang mga koneksyon, lahat nang hindi umaasa sa mga delikadong gamot. Mismo ako ang nakasaksi kung paano ang mga simpleng pagbabago ay maaring magdulot ng malalim na transformasyon sa kalusugan at kapakanan. Isang 72 taong gulang na ginang ang pumasok sa aking klinika sa Quezon City na may kahangahangang kwento. Doktoray, sabi niya, akala ko po ang pakiramdam na maging tunay na malapit sa aking asawa ay isang bagay na nakalipas na hanggang sa binago ko lang ang 4 na gulay sa aking kinakain. Hindi siya umiinom ng anumang espesyal na hormones o gumagawa ng anumang kakaiba. Ngunit sa pamamagitan lamang ng pagsasaayos ng kanyang pagkain ng mga partikular na gulay, na ito ang daloy ng kanyang dugo, enerhiya at kumpiyansa ay ganap na nagbago. Paano kung ang susi sa mas malalim na pagiging malapit at mas mabuting kalusugan pagkatapos ng edad 60 ay hindi matatagpuan sa isang reseta, isang suplemento, o sa isang lihim na pamamaraan, kundi tahimik na naghihintay para sa'yo sa iyong kusina? Ngayon din, sa artikulong ito, ibubunyag ko ang 4 na gulay na natural na nagpapabuti ng sirkulasyon, tumutulong na alisin ang bara sa mga daluyan ng dugo, kabilang ang mga mahalaga para sa sigla ng isang babae at maaaring muling pag-alabin ang inyong intimasya. Ang huli na tatalakayin ko ay madalas na hindi napapansin, ngunit napakabisa na maaaring maging ang sarili ninyong doktor ay magugulat. Bago natin alamin ang tungkol sa mga makapangyarihang pagkain na ito, kung kayo ay nasa isang paglalakbay upang mapabuti ang inyong kalusugan, hinihikayat ko kayo na manatiling may kaalaman at aktibo. Ngayon tuklasin natin ang 4 na makapangyarihang gulay na ito na tahimik na nagbabago sa buhay ng mga nakatatandang kababaihan, isang kainan sa bawat pagkakataon. On beets, ang natural na pampaboost ng nitric oxide. Noong una kong sinimulang irekomenda ang beets sa aking mga matatandang pasyenteng babae, marami ang tatawa-tawa. Beets talaga po, doktora. Ngunit makalipas ang ilang linggo, ang mga parehong babae ay babalik na may ibang tono, mas puno ng pag-asa. Minsan ay namamangha pa. Magbabahagi sila ng mga kwento ng pakiramdam na mas buhay o kung paano silang mag-asawa ay muling naging mas malapit. Doon ko nalaman na mayroon kaming natuklasang tunay na makapangyarihan. Ang beets ay hindi lamang isa pang gulay. Ito ay isang natural na himala para sa sirkulasyon, lalo na para sa mga kababaihang higit sa 60. Mayaman ito sa dietary nitrates. Kapag kumain kayo ng beets, ginagawa ng inyong katawan ang mga nitrates na ito na nitric oxide. Ang mahalagang compound na ito ay nagpaparelax at nagpapalawak ng inyong mga daluyan ng dugo, na nagpapahintulot sa dugo na dumaloy ng mas malaya sa buong katawan, kabilang ang mga lugar na malaki ang epekto sa inyong sigla at intimasya. Habang tayo ay tumatanda, ang ating natural na kakayahang gumawa ng nitric oxide ay bumababa. Ito ang isang dahilan kung bakit maraming nakatatandang kababaihan ang nakakaranas ng mga issue tulad ng malamig na kamay at paa, patuloy na pagkapagod at mga pagbabago sa pisikal na pagtugon na maaaring makaapekto sa intimasya. Makakatulong ang beets na baligtarin ang trend na ito. Ipinakita sa mga pag-aaral na ang pag-inom ng beet juice ay maaaring mapabuti ang daloy ng dugo sa loob lamang ng ilang oras. Isang clinical trial pa nga ang nagpakita ng pinahusay na tibay at pinababang presyo ng dugo sa mga matatanda na araw-araw na umiinom ng beet juice. Ngunit ang mga benepisyo ay higit pa sa mga nasusukat na numero. Kapag mas maganda ang daloy ng iyong dugo, mas masigla ang iyong pakiramdam, mas naroroon sa sandali, at mas may tiwala sa sarili. Ito mismo ang pundasyon ng intimasya, ang pakiramdam
na ikaw ay ikaw ulit, hindi lang isang taong hirap na malampasan ang araw. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng buo, hindi lamang pisikal, kundi pati na rin emosyonal. Pinoprotektahan din ng beets ang maselang pader ng inyong mga ugat gamit ang mga antioxidant tulad ng betalains at vitamin C na tinitiyak ang pangmatagalang kalusugan ng mga daluyan ng dugo. Sinusuportahan nito ang inyong puso, utak at balanse ng hormone. May mga pasyente akong nagsabi sa akin na pagkatapos magdagdag ng inihaw na beets o beet smoothies sa kanilang dieta, sa loob lamang ng ilang linggo, naramdaman nila ang init at koneksyon na nagbabalik hindi lamang sa kanilang mga katawan, kundi pati na rin sa kanilang mga relasyon. Heto ang isang tip mula sa aking sariling kusina. Subukan ng isang beet salad na may kaunting katas ng lemon at olive oil. Ang kombinasyong ito ay hindi lamang nagpapabuti ng pagsipsip ng sustansya, kundi lalo pang pinapalakas ang epekto ng nitric oxide. Spinach, ang hindi napapansing bayani para sa daloy ng dugo. Hinding-hindi ko makakalimutan ng isang babae, si Nanay Lita, na nasa huling bahagi na ng kanyang ika-60 taon na pumunta sa akin. Nagsimula siyang makaramdam ng distansya sa kanyang asawa, hindi emosyonal kundi pisikal. Mas mababa ang kanyang enerhiya at ang intimasiya ay hindi na pareho. Hindi pa siya handang isaalang-alang ang hormone therapy, kaya hiniling ko sa kanya na gumawa ng isang simpleng pagbabago, kumain ng spinach araw-araw. Nagtaka siya, ngunit nagtiwala sa aking payo. Makalipas ang isang buwan, pumasok siya na may ngiti na nagsasabi ng lahat. "Doktora," sabi niya sa akin, "pakiramdam ko po ay may dumadaloy na namang muli. Maaaring hindi tunog kapanapanabik ang spinach, ngunit ang mga epekto nito sa daloy ng dugo ay pambihira, lalo na para sa mga nakatatandang kababaihan. Tulad ng beets, puno ito ng natural na nitrates na ginagawa ng iyong katawan na nitric oxide. Ang mahalagang molekulang ito ang responsable sa pagre-relax ng mga daluyan ng dugo, pagpapabuti ng sirkulasyon at pagpapahintulot sa dugo na madaling gumalaw kahit sa pinakamaliliit na ugat. Kapag ang dugo ay epektibong nakakarating sa lahat ng tamang lugar, iyong utak, iyong puso, at iyong pinakaintimang bahagi, hindi ka lang gumagana ng mas mahusay. Mas ramdam mong ikaw ay buhay. Ngunit higit pa sa nitrates ang iniaalok ng spinach. Mayaman din ito sa magnesium at potassium, dalawang mineral na mahalaga para mapanatiling kontrolado ang presyon ng dugo at nakarelax ang mga kalamnan. Para sa mga kababaihang higit sa 60 ito ay napakahalaga. Dahil ang mga daluyan ng dugo ay maaaring tumigas, sa pagtanda tumutulong ang magnesium na palambutin ng mga ito na nagpapabuti ng daloy at nagbabawas ng tensyon. Ito ay hindi lamang nagpapabuti sa pangkalahatang kalusugan, kundi ibinabalik din ang pisikal na pundasyon para sa pagiging malapit at koneksyon. Sinusuportahan din ng spinach ang balanse ng hormone. Ang magnesium ay may tahimik, ngunit makapangyarihang papel sa mood at pagre-relax, habang ang mga antioxidant tulad ng lutein at vitamin C ay tumutulong na protektahan ang panloob na pader ng mga daluyan ng dugo mula sa pagtanda. Ang resulta ay mas kaunting pamamaga, mas matatag na presyo ng dugo at pinabuting tibay sa lahat ng kahulugan ng salita. Madalas kong ipinapayo sa aking mga pasyente na maghagis ng isang dakot ng spinach sa kanilang pang-umagang itlog o idagdag ito sa isang smoothie. Kahit hilaw sa isang salad na may olive oil at lemon ay maaaring gumawa ng mga kababalaghan. Hindi ito isang dramatikong pagbabago, ngunit sa paglipas ng panahon, lumilikha ito ng makapangyarihang mga resulta tulad ng mas malakas na sirkulasyon, mas mainit na mga kamay at paa, at maging isang mas mainit na puso. 3. Bawang ang panlinis ng sirkulasyon. May paraan ng bawang para sorpresahin ang mga tao. Karamihan ay iniisip ito bilang pampalasa lamang sa kanilang pagluluto. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang simpleng matapang na amoy na sibuyas na ito
ay maaring makatulong na maibalik ang mga bagay na kinatatakutan ng maraming kababaihan na nawala na sa pagtanda, magandang daloy ng dugo kumpiyansa, at ang kakayahang makaramdam na tunay na konektado muli. Naaalala ko ang isa sa aking mga pasyente, si Aling Rosa, 71 taong gulang na umamin na dati niyang iniiwasan ng intimasiya, hindi dahil sa kawalan ng pagnanasa, kundi dahil sa pakiramdam na sarado na siya. Bumagal ang kanyang sirkulasyon, bumagsak ang kanyang enerhiya, at hindi na tumutugon ang kanyang katawan. Hindi kami nagsimula sa gamot. Nagsimula kami sa pagkain. Hiniling ko sa kanya na simulang gumamit ng sariwang bawang araw-araw, 1 o 2 butil lamang, dinurog at hinayaang umupo ng 1 minuto bago lutuin upang ma-activate ang mga kapaki-pakinabang na compound nito. Nag-alinlangan siya, ngunit sumang-ayon na subukan. Pagkalipas ng ilang linggo, iniulat niya, "Hindi ko po inaasahan, pero may nagbabago. Mas mainit ang pakiramdam ko, mas malakas. Mas parang ako ulit." Ang sikreto ay nasa isang compound na tinatawag na alisin na lumalabas kapag ang bawang ay tinadtad o dinurog. Tumutulong ang alisin na i-relax ang mga daluyan ng dugo, bawasan ang paninigas ng mga ugat, at suportahan ang malusog na presyo ng dugo. Ang mas mahalaga, para sa mga kababaihan, pagkatapos ng 6 pinapabuti nito ang kakayahan ng dugo na maabot ang bawat bahagi ng katawan, kabilang ang mga nakatali sa intimasiya at koneksyon. Kapag ang dugo ay malayang dumadaloy, hindi ka lamang gumagana ng mas mahusay sa pisikal, mas nararamdaman mong naroroon ka sa sandali at mas konektado sa iyong sarili at sa iyong kapareha. Ang bawang ay mayroon ding natural na mga katangiang laban sa pamamaga, anti-inflammatory. Ito ay mahalaga dahil ang pamamaga ay madalas na isang pangunahing salik sa pagharang sa sirkulasyon sa pamamagitan ng pagtulong na bawasan ang tahimik na pamamaga na ito maibabalik ng bawang ang daloy kung saan ito pinakamahalaga, hindi lamang sa puso at utak, kundi sa mismong pinagmumulan ng paghipokasiyahan at kumpiyansa. Ang pinakagusto ko sa bawang ay gumagana ito ng dahan-dahan palagian at natural ng walang malupit na epekto o presyon, kundi mabagal at tuloy-tuloy na pagbuti. Kung ito man ay iihawin ng buo, igigisa kasama ng spinach, o ihahalo sa isang lutong bahay na dressing, ang bawang ay nagiging higit pa sa isang pampalasa. Ito ay nagiging bahagi ng iyong paglalakbay sa paggaling. 4. Celery. Ang tahimik na tagapagpahusay ng sirkulasyon. Maaaring hindi ang celery ang unang gulay na papasok sa iyong isipan kapag iniisip mo ang pagpapanumbalik ng intimasya at sigla. Ngunit hayaan ninyo akong magbahagi ng isa pang kwento. Isa sa aking mga pasyente, isang 16 taong gulang na babae na nagngangalang Nanay Barbara, ay dumating sa akin na pakiramdam ay hindi konektado sa kanyang partner. Para pong nandoon ang sigla. Sabi niya, pero hindi sumusunod ang katawan ko. Hindi siya sobra sa timbang o may sakit. Pakiramdam niya lang ay natigil siya. Hiniling ko sa kanya na magdagdag ng isang simpleng bagay sa kanyang gawain, 2 tangkay ng celery tuwing umaga. Tumawa siya noong una, ngunit nagpasya na subukan ito. Sa loob ng 3 linggo, tumaas ang kanyang enerhiya, bahagyang bumaba ang kanyang presyo ng dugo, at bumalik ang init hindi lamang sa kanyang sirkulasyon, kundi sa kanyang relasyon. Ang celery ay isa sa mga pinakahindi pinahahalagahang pagkain pagdating sa daloy ng dugo. Naglalaman ito ng mga natural na compound na tinatawag na phthalides na tumutulong na i-relax ang mga kalamnan sa paligid ng iyong mga ugat na nagpapahintulot sa dugo na dumaloy ng mas malaya. Ito mismo ang kailangan ng mga nakatatanda, lalo na ng mga kababaihang higit sa 60 na maaaring nahihirapan sa paninigas ng mga ugat at mas mabagal na sirkulasyon sa mahahalagang lugar. Kapag ang dugo ay nakakarating sa bawat sulok ng iyong katawan nang walang hadlang, ang intimasiya ay nagiging mas madali, mas natural, at hindi na parang isang pakikibaka. Ngunit hindi lang yon. Ang celery ay puno rin ng hydration
at mga mineral tulad ng potassium at magnesium na parehong mahalaga para sa ritmo ng puso, paggana ng nerbiyos at tamang sirkulasyon. Nakakatulong din itong linisin ang katawan na tumutulong na alisin ang sobrang sodium at bawasan ang presyon na maaaring humahadlang sa malusog na daloy ng dugo. May isa pang dahilan kung bakit inirerekomenda ko ang celery sa mga kababaihan na nais maibalik ang kanilang pagiging malapit at kumpiyansa. Naglalaman ito ng apigenin, isang plant compound na sumusuporta sa balanse ng hormone at nagbabawas ng pamamaga, dalawang salik na tahimik na maaaring umubos sa pagnanasa ng isang babae sa paglipas ng panahon. Dahil ito ay mababa sa calories, ngunit mayaman sa epekto, madaling isama ang celery sa anumang gawain. Kung ito man ay gagawing juice, isasawsaw sa almond butter, o ihahalo sa iyong mga sopas, ito ay isang makapangyarihang hakbang tungo sa muling pag-aapoy ng koneksyon. Paulit-ulit ko itong nakita ang mga kababaihan na akala ay tapos na ang kanilang magagandang araw ay natutuklasan na kailangan lang nila ng tamang panggatong at ang celery ay madalas na gumaganap ng isang tahimik ngunit mahalagang papel. Isang mas malaking katotohanan, ang pagkain bilang gamot sa intimasya. Sa paglipas ng mga taon, ginamot ko ang libu-libong mga nakatatandang kababaihan. Ang ilan ay bigo, ang ilan ay tahimik na sumuko, at ang ilan ay naghahanap lamang ng kaunting pag-asa. Isang bagay ang natututunan ko ang pag-uusap tungkol sa intimasya pagkatapos ng semto ay masyadong tahimik. Napakaraming kababaihan ang naniniwala na ang paghina ng enerhiya o pagbawas ng pagiging malapit sa isang kapareha ay isang hindi maiiwasang bahagi lamang ng pagtanda na nag-iiwan sa kanila na pakiramdam na wala nang magagawa kundi sumuko o umasa sa mga reseta. Ngunit hindi iyon ang buong katotohanan. Sinasabi ko ito hindi lamang bilang isang doktor, kundi bilang isang taong malalim na nakinig sa mga takot at pag-asa ng mga nakatatandang kababaihan sa loob ng mga dekada. Ang nakita ko ay ang pagkain, kapag pinili ng may intensyon, ay nagiging higit pa sa pagkain lamang. Ito ay nagiging gamot, hindi ang uri na itinatago mo sa isang bote, kundi ang uri na dumadaloy sa iyong mga ugat, nagpapasigla sa iyong kumpiyansa at nagbabalik sa iyo ng isang piraso ng iyong sarili na akala mo ay nawala na. Isipin ninyo bawat isa sa mga gulay na tinalakay natin ay hindi lamang nagpapabuti sa inyong presyo ng dugo o tumutulong sa inyong maging mas alerto. May ginagawa silang mas personal. Pinapayagan nila ang dugo na dumaloy kung saan maaaring hindi ito dumaloy nang malaya sa loob ng maraming taon. Maaari nilang muling pag-alabin ang init sa inyong mga kamay, palakasin ang inyong mga hakbang, at pahusayin ang koneksyon sa inyong pinakaintimang mga sandali. Ibinabalik nila ang pisikal na pundasyon ng pagiging malapit, kaya't ang paghipo ay muling nagiging makabuluhan at hindi ninyo kailangang matakot kung tutugon ba ang inyong katawan kapag tama na ang sandali. Naaalala pa rin ng inyong katawan kung paano maging intimo. Kailangan lang nito ng tamang suporta, at ang suportang iyon ay hindi kailangang magmula sa isang reseta. Maaari itong magmula sa inyong kusina. May mga babaeng nagsabi sa akin na nagsimula silang makaramdam muli ng pag-asa pagkatapos magdagdag ng kasing simple ng spinach o beets sa kanilang mga pagkain. Hindi dahil ito ay mahika, kundi dahil ito ay isang pang-araw-araw na pagkilos ng pagpili ng sigla, isang pagpili na maniwala na ang buhay ay hindi pa tapos, magbigay dahil lang sa ikaw ay 60 o 70 na ang iyong pinakamagagandang araw, ang iyong pinakakonektadong mga sandali ay maari pa ring nasa hinaharap. Isang mas mabuting buhay, isang kagat sa bawat pagkakataon, isang aral para sa ating lahat. Habang tinatapos natin ang talakayang ito, nais kong kausapin kayo hindi lamang bilang isang doktor na nagsusuri ng mga chart, kundi bilang isang taong nakasama sa paglalakbay ng libu-libong kababaihan na nahaharap sa parehong tahimik na mga pagkabigo.
at parehong pananabik na maramdamang sila ay sila muli. Marahil ay naranasan ninyo na yon nagtataka kung bakit tila mas mahina na ang ningning o kung bakit hindi na tumutugon ang inyong katawan tulad ng dati. Marahil ay nakumbinsi ninyo ang inyong sarili na bahagi lang ito ng pagtanda. Narito ang isang mahalagang aral sa buhay na aking natutunan at nais ibahagi. Ang pagtanda ay hindi ang katapusan ng sigla, pagiging malapit o pagnanasa. Ito ay isang bagong yugto lamang at kung ano ang ipinapakain ninyo sa inyong katawan sa yugtong ito ay mas mahalaga kaysa dati. Ang paghina ay hindi tiyak na mangyayari. Nagsimula tayo ngayon sa isang simpleng katotohanan. Ang mas mabuting sirkulasyon ay ang pundasyon ng intimasiya. Kung wala ito, nawawala ang enerhiya, humihina ang koneksyon at maaaring tahimik na mawala ang kumpiyansa. Ngunit natuklasan din natin ang isang bagay na makapangyarihan, ang natural abot kaya, at pang-araw-araw na pagkain ay makakatulong na ibalik ang lahat. Ang beets ay nagpapalakas ng nitric oxide para sa mas magandang daloy. Ang spinach kasama ang magnesium at nitrates nito ay nagpapalambot ng mga daluyan ng dugo. Ang bawang ay nagsisilbing panlinis laban sa mga bara at pamamaga. At ang celery ay tahimik na nagre-relax ng mga ugat at sumusuporta sa balanse ng hormone. Ang mga ito ay hindi superfoods dahil sila ay uso. Sila ay superfoods dahil gumagana sila para sa mga totoong tao na nagre-resulta sa mas malakas, mas mainit at mas konektadong buhay. Hindi ito tungkol sa mga milagrosong paggamot, kundi sa maliliit at tuloy-tuloy na pagbabago. Ang pagkain ay isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan na mayroon tayo upang muling isulat ang ating mga kwento, hindi lamang para sa asukal sa dugo o kolesterol, kundi para sa buhay na nais ninyong mabuhay sa tawanan na nais ninyong ibahagi at sa mga koneksyon na nais ninyong pahalagahan. Ang 4 na gulay na ito, gaano man kasimple, ay maaaring magbukas ng pinto sa panibagong tiwala sa inyong katawan, panibagong koneksyon sa inyong kapareha, at panibagong paniniwala sa kung ano pa ang posible. Karapat-dapat kayo diyan, anuman ang inyong edad o nakaraan. Hindi pa huli ang lahat para bawiin ang isang bahagi ng inyong sarili na akala ninyo ay nawala na. Kaya ngayong gabi, kapag umupo kayo para sa hapunan, marahil ay mag-iiba ng kaunti ang itsura ng inyong plato. Baka magdagdag kayo ng inihaw na beets igisang spinach na may bawang o magplano ng sariwang baso ng celery juice sa umaga. Ano man iyon, hayaan ninyong ito ay maging higit pa sa isang pagkain. Hayaan itong maging isang tahimik na pagkilos ng pag-asa, isang hakbang tungo sa mas maraming enerhiya, mas malalim na intimasiya at isang mas buong buhay. Bawat kagat na inyong gagawin ay isang pagkakataon upang piliin muli ang buhay. Kung mas maganda ang pakiramdam ninyo sa loob, mas buo ninyong maipapakita ang inyong sarili para sa mga taong pinakamahalaga. Kung ang mensaheng ito ay tumatak sa inyo, hinihikayat ko kayong gumawa ng isang maliit na aksyon ngayon. Magdagdag ng isa sa mga gulay na ito sa inyong susunod na pagkain at damhin ang pagkakaiba para sa inyong sarili. Ano ang inyong mga saloobin o karanasan sa paggamit ng pagkain upang mapalakas ang inyong kalusugan? Ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba. Gustong-gusto kong marinig kung handa na kayong gawin ang unang hakbang na ito tungo sa mas mabuting sirkulasyon, mas malalim na koneksyon at isang mas buong buhay pagkatapos ng sinto, para sa mas maraming kaalaman sa pamumuhay ng isang masigla at malusog na buhay, lalo na sa inyong mga huling taon, isaalang-alang ang pag-subscribe para sa mga regular na update. At kung nakatulong sa inyo ang artikulong ito, mangyaring ibahagi ito sa mga kaibigan, pamilya, o sino mang sa tingin ninyo ay maaaring makinabang sa kaalamang ito. Ipagpatuloy natin ang mahalagang pag-uusap na ito